one common interest. Ano po yan? Ang mga hilaw na komunista na grupo ni Risa Hontiveros, ang mga dilawan at mga bulok na politiko, ang mga urban operatives ng komunistang grupo CPP, NPA, NDF, lahat sila mga kababayan at mga Magdalong Group nagsama-sama sa layunin na ilihis ang totoong isyu. Ano ang totoong isyu? Ang pananagutan kriminal ni Marcos sa mga nagaganap na korupsyon, kapulukan sa gobyerno, at ang istapa, ang hokos-pokos na budget. Hindi po yan ang kanilang panawagan bukas. Kaya tinatawag natin na ang pagkilos nila bukas dito sa EDSA Shrine ay chapsoy na pagkilos. Pagkilos ng mga hilaw na komunista, pagkilos ng mga urban operatives ng grupong teroristang grupong CPP, NPA, NDF, at pagkilos ng mga itinakwil ng mamamayang Pilipino na mga bulok na dilawan at pinklawan. Kagaya ni Shelo Magno na nagkukulwari na kala mo ay para sa interes ng mamamayang Pilipino, PhilHealth na pa. Yun pala, bulsa din ang iyong hinahabol, hindi ang pagtatanggol sa mga mamamayan. Umayos ka, Shelo Magno, at ikaw ay pakawala ng mga bulok na politika ng dilawan at mga hilaw na komunista na sa totoong kinakaaniban mo, ngayon ay namuking ka na. Hindi ka na makapakyot. Bagaman sometimes mukhang cute ka, pero ang iyong intensyon ay hindi cute, kundi acute. Ang iyong intensyon ay masama sapagkat gusto mo na ilihis ang totoong isyo. Si Sara Duterte ang ina-address mo, confidential fund. Kung hindi ka ba naman kulukoy, kagaya nila Dilima at nila Trillanes, di ba ang kay Marcos Jr. mahigit 10 billion ang confidential fund niya for 2 years. Ibig sabihin, almost 5 billion every year. O, saan ang reporting? Saan ang mga records dito? Wala. Ang hindi lang yan. Hindi lang si Sara Duterte po ang may confidential fund. 400 agencies of government ang binabanggit mismo ni Congressman Marcoleta at nahulog ang battery. Pick up na. Ayan. Yung nanakaw nila. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan Iniipon daw ni Marcos yung mga nanakaw nila sa ibang bansa. para makatakas. Oh, para Ayun, tama po yun. Nag-agree ako dyan. operasyon sa pagtakas Kasi nila. naghahanda ng tumakas ang gobyernong dati nang pinalayas ng mamamayan at muli silang palalayasin. Siyak na magaganap yan. Walang makakapigil sa daluyong ng kasaysayan kapag humatol ang galit ng mamamayan. Suktulang langit ay abutin. Ito ay maningil. At siyak na magaganap yan muli kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Ang pagkagalit ng mamamayang Pilipino ay pagkagalit ng buong bayan at walang makakapigil kapag taong bayan ang nagdesisyon. Tama? Ang panawagan ng mamamayan, Marcos, kung hindi mo kayang pamuluan ng gobyerno, umalis ka at ikaw ang nagbukulit sa kapahamakan, kahirapan, at kaguluhan ng bansang Pilipinas dito. Ang pamamayagpag ng mga dati kong kasama na CPP, NPA, NDF at ginagamit bilang mga political demolition job laban sa mga Duterte ay kahindig-hindig na krimen. Mantakin mo ang gustong magpapagsak sa gobyerno na Communist Party of the Philippines, ang kanilang party list, milyon-milyon ang pundo upang gamitin at Shout out sa iyo, Ross laban 11. sa mga Duterte, kasabwat ng kanyang pinsan na si Romualdez. Only in the Philippines na ang mga tagapagpabagsak ng gobyerno, pinupuntuhan ng gobyerno, kalokohan. Yan ang magrarally bukas. Yan sa EDSA, mga grupong Chapsoy at mga grupong Pansit Canton sapagkat walang direksyon kundi guluhin ang kaguluhang pangpolitika at kapag nagkagulo na hindi malinaw sa mamamayan ang mananabutahe at mag-take advantage sa kaguluhan ay ang mga komunistang terorista.